Hello guys, good morning. Narito ako ngayon sa Mall of Asia. Nagpa-araw at konting ensayo na rin sa pagbibisikleta. Gusto ko lang mag-share sa inyo ng about sa experience ko about anxiety disorder. So topic natin sa umagang ito, gaano katagal ko nga ba na-manage ang aking anxiety disorder. Bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold. Gumagawa ako ng iba't ibang klaseng video. Isa na itong patungkol sa anxiety disorder. Dahil minsan din ako naka-experience. Minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder na ito. So, kung isa ka man ngayon nagsasuffer ng anxiety disorder, mas maigi, no? Kung di ka pa nakakapag pa-check up, mas maigi na magpa-check up ka muna kasi hindi basihan na nakapanood ka lang ng isang video tapos naibase mo na rin doon yung iyong experience. So, ang ginawa mo, nag-self-diagnose ka na anxiety disorder rin yung nararamdaman mo. So, maling-mali yun. So, isa sa pinaka-hakbang para ma-overcome mo yung iyong anxiety disorder ay magpa-check up ka talaga. Nang sa ganun, maliwanagan ka na wala ka talagang malubhang karamdaman o sakit. So, punta na tayo, no? Bumalik ako ng trabaho ko 1 month and 18 days. Nagkaroon ako ng anxiety disorder. So halos hindi ko na kinakaya magtrabaho nun. Sabi ko, ang dami ko nang nararamdaman na kakaiba sa aking katawan. Isa na dito nagpapahirap sa akin yung hilo. Yung hilo talaga. Yan, so nag-decide ako na magpahinga na muna. Unlike sa iba na nagkaroon ng anxiety disorder na malapit sa pamilya, ako po ay hindi. Ang pamilya ko ay nasa probinsya, ang sarili kong pamilya, dahil meron na akong asawa at mga anak, no? So malayo ako sa kanila, nagtrabaho ako dito sa Manila habang sila ay nandun sa probinsya. So nagkaroon ako ng anxiety disorder na malayo sa kanila, no? Nagpahinga ako ng 1 month and 18 days, and after that bumalik na ako sa trabaho ko. Bumalik ako sa trabaho ko na napakalakas pa ng aking anxiety disorder. Sa 1 month and 18 days na yon, dun ko na-experience yung panic attack. Panic attack na 3 beses kong na-experience sa loob ng 1 month and 18 days. Sa loob ng 1 month and 18 days na yon, dun ko lang na-experience na lang yung panic attack. Pagkabalik ko ng trabaho, hindi na ako naka-experience ng panic attack. Pero nandun yung araw-araw na sumpong. Nandun yung araw-araw na para kang aatakihin. Nandun yung araw-araw na takot pagbabalik trabaho ko. So, dumaan yung mga buwan na unti-unti kong namamanage, no? Isa sa susi para ma-handle mo, para ma-manage mo ng tama o para ma-overcome mo yung anxiety disorder mo is yung pagbabalik trabaho. Napakalaking tulong yan. Mga classmate, napakalaking tulong ng pagbabalik trabaho para ma-overcome mo yung anxiety disorder mo. Doon kasi, magiging busy ka. Matutuon mo doon, yung may babaling mo doon yung isipan mo. Unlike kapag hindi ka nagtatrabaho, nasa bahay ka lang, pinakikiramdaman mo yung sarili mo, matagal mo siyang ma-overcome talaga. Kaya ngayon pa lang habang maaga pa, ibalik mo yung mga dati mong ginagawa. Huwag kang matatakot na baka may masamang mangyari sa'yo. Hindi. Talagang pinangungunahan ka lang ng takot mo, no? Dapat harapin mo yan, no? Habang maaga, harapin mo yan. Nang sa ganun, ma-manage mo, ma-overcome mo ng tuluyan. So, dumaan yung mga araw at buwan, na-manage ko na siya. Yung hilo ko, guys, umabot ka ng 10 months, no? Doon ko siya na-manage, no? Yung araw-araw mo palang pagharap sa kanya, doon mo siya ma-overcome. Yung araw-araw mong pagharap sa kanya na hindi ka sumusuko, yung araw-araw mo na pagharap sa kanya na hindi mo binibaby yung sarili mo, yung araw-araw mo na pagharap na sinasabi mo sa sarili mo na kaya ko ito, doon mo siya ma-overcome. So 10 months, nandyan pa rin yung hilo, pero pagka nagpaparamdam siya,
hindi na ganun kagrabe na hindi na sa'yo big deal, no? Nabablock agad ang isipan mo na dahil lang ito sa anxiety disorder ko. So, kapag nangyayari na sa'yo yun, kapag nabablock na siya ng isipan mo na anxiety disorder ko lang ito, dun na, umpisa na yan ng ano mo, umpisa na yan na namamanage mo na nakokontrol mo na siya, no? Unlike kapag hindi mo pa namamanage na ganun, patong-patong pa yan, nakaramdam ka ng hilo, kakabahan ka. Nandyan yung magpapalpitate ka, nandyan yung manlalambot ka, manginginig yung tuhod mo, manginginig yung kalamnan mo, feeling mo, lobat na lobat ka. Ganun talaga yung pakiramdam nun. Experience na experience ko yun. Patong-patong yan dati, nararamdaman ko. Yung may hilo ko bigla. Tapos, kapag nahilo ako, parang manlalambot yung tuhod ko, manginginig yung mga kalamnan ko. Tapos sasabayan pa ng palpitation. And then after that, mga ilang minuto siguro makaka-recover na ako. Kapag kumalma na, no? So, ganito yung mga na-experience ko dati, no? So, dumaan yung taon, no? Doon ko siya na-manage ng tuluyan. Dumaan yung taon. Years after, na-manage ko siya ng tuluyan. Yung araw-araw na pagharap ko sa kanya, yung araw-araw na pananalangin mo kay Lord na kaya ko ito, Lord. Samahan niyo po ako sa buong maghapong ito. Yan yung araw-araw kong pagpapakita ng faith mo kay Lord. Diyan mo siya mamamanage. Yung araw-araw na pagharap mo sa mga sintomas, diyan mo siya mamamanage. Abutin ng taon yan, no? Sadyang matagal, may katagalan talaga. Basta ang gawin mo, huwag mong hahayaan na pinahihina ka ng anxiety disorder mo. Huwag mong hayaan na ang anxiety disorder mo ang nagdidikta sa buhay mo. Huwag mong hayaan na ang anxiety disorder mo ay pinaliliit ang mundo mo. Kasi, maraming takot na papasok sa'yo, lahat ng takot. Papasukin ka ng takot sa puso't isipan mo. So, huwag mong hayaan yun. Maging aware ka. Palakasin mo yung sarili mo. Mag-exercise ka. Paulit-ulit kung tinuturo sa inyo, mag-exercise ka. Kumain ka ng masusustansya. Yung takot, nandyan yan. Nasa isipan yan. Yung takot, ma-overcome mo yan, guys, kapag nanampalataya ka ng husto. Kapag tinapangan mo, no? Kapag pinakita mo kay Lord na kaya mo na yan. Kapag pinakita mo kay Lord na kaya mo yan, na hindi ka susuko, na patutunayan mo sa Kanya na kaya mo yan, na hindi ka magpapadaig sa anxiety disorder na yan. Tapang sa araw-araw. Diyan mo ma-overcome yung takot. Kailangan nyong i-apply yan. Kailangan nyong i-apply yan paulit-ulit kung itinuturo sa inyo na kailangan nyong i-apply yan para ma-overcome nyo yung takot. No? So, umabot ng taon bago ko siya na-manage, no? Sa ngayon, guys, mga classmate, plano ko mag-abroad. Plano ko mag-abroad kasi naisip ko lumalaki na yung mga bata, lumalaki na yung mga gastusin, no? So, tapang lang lagi ang ipairal nyo, no? Yung tapang na yun, ihiling mo kay Lord yun. Ihiling mo, Lord, pagkalooban nyo ko ng tapang at lakas nang ma-overcome ko itong anxiety disorder. Kasabay ng paghiling mo, mga classmate, kasabay ng paghiling mo ng kahilingan kay Lord na bigyan ka ng tapang at lakas para ma-overcome mo yan, kasabay, ay ipakita mo sa Kanya na hindi ka natatakot kahit anong sintomas. Kahit anong sintomas na mabibigat, ay hindi ka basta susuko, hindi ka magpapakita ng takot. Yan ang faith, no? Sabayan mo ng ganyan para tuluyan mong ma-overcome ang iyong anxiety disorder. So, maraming salamat mga classmate sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating munting channel. Hiling lang ako na sana don't skip ads. Malaking tulong niyo na yun sa akin at malaking tulong niyo na rin ito sa mga kapwa natin nagsasuffer ng anxiety disorder. Maraming salamat mga classmate. Lagi kayo mananalangin at magpakita ng pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Maraming salamat. See you in my next video.